Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa, ang ating mga personal na kahilingan sa buhay, at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman.
Mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Mapapakinggan po natin sa mga pagbasa sa araw na ito, lalong-lalo na po sa Ebanghelyo, kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang habag sa mga tao. Ganon din po ang panawagan sa ating lahat, mga kapatid, kung paano natin ipakita ang ating awa at habag sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na po doon sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Tayo ay tinatawag ng Diyos na siya ang pahalagahan sa buhay at ang kanyang salita, ang unahin sa lahat ng bagay. Para sa ating labis na paghahangad ng mga makamundong bagay, humingi tayo sa Diyos ng tawad. Para sa aming kakulangan ng pananampalataya sa iyong kabutihan at masaganang pangangalaga sa aming Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa, sa iyong kakayahang tugunan ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-ibig, sa mga taong tulad namin ay marami ring pangangailangan sa buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang aming itinampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo
ngunit walang bayad? Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin ang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoy. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa isang ilang lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang lumabis, at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Napakagandang pagnilaya ng mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito, dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Tayong lahat ay may mga pangangailangan sa buhay. Of course, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagmamahal at kapanatagan. Ngunit kahit marami na tayong natatanggap ng biyaya, may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman natin ang isang uri ng pagkauhaw, isang uri ng pagkagutom sa ating puso. May mga bagay na hindi kayang puna ng pera, mga kapanalig. May mga bagay na hindi kayang puna ng ari-arian, at may mga bagay na hindi kayang punan ng tagumpay. Ito po ang pinakabuod ng mga pagbasa na napakinggan natin sa 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa, mga kapanalig, sinasabi ng Diyos, kayong mga nauuhaw, pumarito kayo at uminom. Hindi lamang pisikal na gutom at uhaw ang tinutukoy dito, kundi pati na rin ang malalim na pangangailangan ng ating mga puso. Marami sa atin ang naghahanap ng kaligayahan sa pera. Marami ang naghahanap sa atin sa kaligayahan ng trabaho. Marami ang naghahanap sa atin ng kaligayahan sa tagumpay o mga material na bagay. Ngunit mga kapanalig, kahit makamit natin ang mga ito, may mga pagkakataon na hindi rin tayo tunay na nasisiyahan. Bakit, mga kapanalig? Sapagkat ang puso ng tao ay may pagkagutom na tanging ang Diyos lamang ang makapupuno nito. Kaya ang mahalaga, ang ating regular na pagsisimba, hindi tayo nagsisimba dahil wala na tayong ibang gagawin, kundi dahil kinikilala natin na kailangan natin ang Diyos. Sa bawat banal na misa, mga kapanalig, pinapakain tayo ng salita ng Diyos at ng katawan ni Kristo. Ang Eukaristiya, ang liturhiya, ang sakramento ng misa, ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na at hindi tayo kailanman pinababayaan ng Diyos. Kaya nga po, mga kapanalig, sa Ebanghelyo nakita ni Jesus ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila.
Hindi lamang siya nila tiningnan bilang isang malaking grupo. Nakita niya ang kanilang mga pangangailangan at naramdaman ang kanilang kalagayan. Ito po ang magandang balita, mga kapanalig, para po sa ating lahat. Sa 18 linggo sa karaniwang panahon, nakikita tayo ni Jesus kapag tayo ay may problema sa pamilya. Nakikita tayo ni Jesus kapag tayo ay may pinagdaraanan sa buhay. Nakikita tayo ni Jesus kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo nakakaranas ng kabiguan o nawawala ng pag-asa. Hindi po tayo nakakalimutan ng Panginoon. Minsan, mga kapanalig, iniisip natin na dahil may problema tayo, ay wala na ang Diyos. Ngunit kahit hindi natin nakikita ang kanyang pagkilos, hindi ibig sabihin na wala na siya. Sabi nga ni San Pablo sa 2 pagbasa, mga kapanalig, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Maaaring mawala ang ating pera, maaaring mawala ang ating trabaho, maaaring mawala ang ating seguridad, maaaring magkaroon tayo ng problema sa pamilya at maraming kabiguan sa buhay. Ngunit tandaan natin, mga kapanalig, wala sa mga ito na makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Napakagandang pagnilayan, mga kapanalig, ang mga pagbasa dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Ito po ang kailangan nating gampanan dito sa ibabang ng mundo dahil ito po ang magiging bitbit natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Kaya nga po sa Ebanghelyo, sinabi ng mga alagad kay Jesus, wala tayong pagkain dito kundi 5 tinapay at 2 isda lamang. Sa paningin ng tao, napakaliit nito upang mapakain ang napakaraming tao. Ngunit sinabi ni Jesus, dalhin ninyo rito sa akin. Napakahalaga ng mga salitang ito. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan nilang magkaroon ng marami. Ang hinihingi niya ay ibigay nila kung ano ang mayroon sila. Ganito rin ang buhay natin, mga kapanalig. Minsan sinasabi natin, wala akong sapat na pera para makatulong. Wala akong kakayahan. Hindi naman ako importante. Kaunti lang ang kaya kong gawin. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus sa araw na ito, dalhin mo sa akin ang mayroon ka. Ang 5 tinapay at 2 isda ay naging sapat dahil ito po ay pinagkatiwala kay Jesus. Mga kapanalig, ang isang simpleng kabutihan, ang isang simpleng pananalangin, ang isang simpleng salita ng pag-asa, ang isang simpleng pagpapatawad sa kapwa, o isang maliit na tulong na sa nangangailangan, kapag inilagay natin ito sa kamay ni Jesus, maaari itong maging malaking biyaya para sa iba at para sa atin. Mga kapanalig, ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ngayong linggo ay ito. Alamin natin kung saan tayo tunay na nagugutom. Kung ang ating puso ay pagod, kapag ang ating puso ay nasasaktan, kapag ang ating puso ay nawawala ng pag-asa, lumapit tayo kay Jesus. Huwag nating subukan punan ang ating buhay ng mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Manatili tayong tapat sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Ang regular na pagsisimba, mga kapanalig, ay hindi po garantiya na wala na tayong problema. Ngunit nagbibigay ito sa atin ng lakas upang harapin ang problema kasama ang Diyos. Kapag mahirap ang buhay, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Sa halip, lalo tayong lumapit sa Kanya. At higit sa lahat, ibigay natin kay Jesus ang ating 5 tinapay at 2 isda. Maliit man ito, mga kapanalig, ngunit bibigyan ito ni Jesus ng mga bagay na makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya.
Kaya ang panawagan sa atin mga kapatid ay kung paano tayo gumalaw na merong pagmamahal, kung paano tayo gumalaw na merong pananampalataya, at kung paano gumalaw na merong pag-asa. Dahil ang mga pagbasa sa araw na ito, mga kapanalig, ay isang pamamaraan na binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa sa kabila ng mga bagay na nararanasan natin sa buhay. Maging ito man ay pagsubok, maging ito may problema, ang Diyos ay laging nandyan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, suriin natin ang ating sarili. Kung saang aspeto ng buhay tayo gutom, kung saang aspeto tayo uhaw, alam natin mga kapatid, ang makakapagpapawi ng uhaw ng ating puso ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang makapagpupuno ng ating pagkagutom ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, subukan nating maging sentro sa buhay natin ang Panginoon. Dahil kapag naging sentro ng buhay natin ang Panginoon, anumang pagkagutom, pagkauhaw na mararanasan natin, hindi natin ito mararamdaman dahil nandyan ang Diyos. Laging nagbibigay sa atin ng paalala, laging nagbibigay ng pag-asa, at laging ipinapakita ang kanyang pagmamahal. Magsitayo pang lahat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalangin ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaaw sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan ay tinatawag tayong magmalasakit sa isa't isa. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway tularan niya si Kristo sa pagtanggap sa lahat, lalo na sa mga nasasaktan at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mundo, naway gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang kawalan ng katarungan, pang-aapi at gutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya, naway walang kapwa nating naiiwang nagugutom o nag-iisa, kundi naaalagaan sila sa pamamagitan ng ating kabutihan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may mabibigat na pinagdaraanan at nakakaramdam ng pag-iisa, naway makatagpo sila ng ginhawa at malasakit mula sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ang lahat ng aming tinatanggap ay mula sa iyo. Linisin mo ang aming puso upang sa pakikibahagi namin sa banal na Eucharistia, maibahagi rin namin ang iyong buhay at pag-ibig sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Ang himig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Humihihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyon sanang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng
Idamay kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyoin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo'y pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoong naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinatas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emotional o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa inyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinatas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health condition tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginawan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. At pagpalain kayo ng Panginoong Jesucristo sa makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at bahaginan ninyo ang inyong kapwa ng mga biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon.
sinasamba